Hey, what's up guys? PG Reminds of GY6PH here, and today mag-change oil tayo ng TMX 125 Alpha. So kung napanood nyo yung last video ko, ito rin yung unit na trinouble ko yung charging system. Actually hindi talaga charging system ang trinouble niya, yung push start na kala ko stator yung problema pero nauwi dun sa rectifier. So hindi pa pinapalitan yung rectifier, yung converted pa rin. Okay pa naman yung charging niya at battery. Binigay ng may-ari na gagamitin ko today is itong SICK M9 fully synthetic for motorcycle oil. So yan, mag-change oil tayo. So pina-idle ko na para medyo uminit yung makina, and then nakahanda na ang ating tools at drain pan. Kung napanood nyo yung video ko na change oil ng scooter, check natin kung medyo mainit na. Hindi pa. So baka abutin tayo ng gabi kasi alas 5 na. Tapos nga pala, nung last na troubleshooting ko dito, dun sa may spark plug cap, napansin ko yung high tension wire niya is masyadong maigsi. So kakabitan ko nito. Split fire, twin core, high tension wire plus spark plug cap. So ito, nagamit ko na ito sa mga scooter ko dati, GY6. Okay naman siya. Hindi ko lang sure kung maganda yung epekto niya kasi wala akong data. Pero usually yan yung pinapartner ko dun sa mga Apido na racing ignition coil kapag sa GY6. Ngayon naman dito sa makina, actually kaka-change lang nito. Ang ginamit dito ay Lupo na brand, yung racing oil din yun eh. Actually malabnaw siya, ang problema, ang bilis uminit ng makina, so hindi siya hiyang. Kaya pinapapalitan ng may-ari. Etong seat na recommend ko sa kanya, pero ang gamit ko is yung M7 lang, yung kulay gray nito. Pero since may budget naman siya at hindi niya tinitipid tong unit, yun, M9 yung kinuha niya. May itim na agad yung oil kahit na bago pa lang siya. Sa ilalim 17mm, then dito sa ang tawag dito sa strainer ay 22mm siya. So ganun ulit, bubuksan natin tong dipstick para mabilis yung drain ng oil. Habang nagpapatulo tayo ng oil, kakabit ko na tong high tension wire, kaso parang mahaba. Problema ko dito, maigsi. Ayun hanggang dyan lang siya. So pag ginabaan ko naman siya, baka sumobra naman. So plug and play lang naman to. So masyadong mas mahaba, no? So mga hanggang dito kalahati. Taba kumpara nyo dun sa stock. Tanggalin muna natin dito. So ito yung ano niya, yung loob niya, putulin natin. Higpitan muna natin, nakalumuwag. Hanggang dito. So hopefully ma-improve nito yung performance.
Kailangan na lang natin to i-cable tie para hindi masagwa. Yan, dito. Iaangat ko sana yung sidecar kaso sobrang bigat. Solid ba naman tong unit na to? Hindi ko na maiangat para sana tumulo pa yun nasa kasulok-sulukan. Tapos nakalimutan ko banggitin, gagamit tayo nito. Pertua shot. So, kalahati lang. Susubukan ng owner kung okay yung epekto sa tricycle. Sa kotse, nakagamit na ako nito. Okay naman. Pero after ko gumamit nung seat na fully synthetic sa kotse, hindi na ako ulit gumamit nung Pertua na oil and metal treatment. Ito yung strainer. Mukhang wala namang halikabok. O meron. Parang merong onti dun, no? And dito. Ewan kung kita sa camera. So, punasan natin. Ayun, nawala naman. Pero parang may onti na ano. Ayun, no? Ito. Nakikita nyo. Parang alikabok lang naman. Wala namang debris. So, hindi ko na rin to i-sprayan. Punasan lang natin. Buti meron akong 22mm para dito. Naalala ko tuloy yung huling change oil video. Yung click. Hindi ko nabuksan yung gilid. Nawala na sa isip ko. Pati sa Mio dati. Mio i125. Maitim yung langis niya pero malabnaw pa. Yung opinion tungkol sa malabnaw na langis at itim ay hati. Sabi ng iba, pag nangingitim agad yung langis, ibig sabihin maganda kasi nalilinis niya yung makina. Ang sabi naman ng iba, pag itim na agad yung langis, madaling nasusunog. Ibig sabihin, pangit yung klase ng langis. Hindi ko rin sigurado kung ano yung tamang sagot doon. Pero ito kasi, madulas siya. Ang iniisip ko dito ay nalilinis niya yung loob ng makina. Kasi merong may langis na itim, tapos malapot na agad. Kumbaga nabawasan yung viscosity niya dahil nag-evaporate na yung iba. So yun yung feeling ko na pangit na langis. Inaamoy ko, mabango naman siya. Hindi siya mabaho. Wala tayong pamalit ng washer kaya ang gagawin ko is alalayan ko na lang sa paghigpit. So yan, magsasali na tayo ng langis. So ito yung oil natin, 6M9. Ang isasalin ko dito ay 850 lang muna. Unahin na pala natin itong Pertua shot. Kalahati lang. Ano ito yung amoy sampagita. Pwede na siguro yun. Tapos yung oil na. So ito yung natira na oil, 200mm dito na mark line. Halos kalahati. Ibig sabihin ng nasaling ko is lagpas sa halos 900, mga 890 ml siguro, no. Dagdagan pa natin ng onti. Onti lang. Yan.
Ilan na siya? Ayan, halos 100 na siguro yan. So, ibig sabihin, ang nasaling ko dun ay 900 ml. Ang unit na to is 1 liter kung overhaul. Pero since change oil lang tayo, tapos hindi ko pa siya na iangat yung sidecar, hindi ko na i-drain lahat. Kaya nagtira ako ng 100 ml para hindi naman mapuno yung makina natin. Sabi ko nga, mas okay yung onte kasi pwede kang magdagdag. Kumpara doon sa sobra, ang hirap magbawas. Although, pwede naman din, lagyan lang ng ng syringe. Fuel hose na may syringe yun. So, ang gagawin natin dito is start natin. Check ng leaks. Then after that, check ng oil level. Kalagay na natin. Medyo madilim na. Tingnan muna natin yung ilalim bago natin i-start. Ayan yung ilalim. Wala naman tayong nakitang visible leaks. Kung pagsali natin ng oil, tas maluwag yan, tatagas na agad yan. So, paanda rin na natin. So, medyo tinaasan ko nga pala yung RPM nito kanina kasi napansin ko nasa 1,000 lang. Nagbasa ako ng mga sa online, dapat daw 1.3 to 1.4. So, tinaasan ko. Baka isa rin yung sa rason kung bakit may report na hard starting sa push start ng unit na to. Habang pinapa-idle natin yung unit, kailangan natin dispose tong used oil. Medyo dark na siya pero mas malabnaw siya. Siguro kaya lakas uminit ng makina is dahil malabnaw yung oil, hindi siya hiyang. So malalaman natin yung performance ng SICK kung okay ba dito sa unit na to, TMX Alpha 125. Ngayon, katulad dati, saling ko siya dito sa salinan ko. Iniipon ko yung used oil Pero dahil nga mahirap siya, siguro kunin natin yung isang ginawa kong salinan. Diyan. Kung makikita nyo, malinis naman siya. Para hindi medyo hassle. Pero parang hassle pa rin Dati siguro bumili na ako ng bagong embudo, yung malaki. Sobrang labnaw na ito kumpara doon sa mga na-change yung mga nakuha ko dati. Ang labnaw Kaya siguro mainit masyado yung makina. So yun. Ito. Parang may mga buhangin na onte baka galing lang din dun sa ilalim. Ngayon Diba? Laking tulong na itong salinan natin. Drain pan natin, DIY drain pan. Inaabot na tayo ng dilim. Yan, gamitan ko na lang ng flash ng cellphone ko. Yan, tingnan natin kung may leak. Oh no! Parang meron. Ito yung kanina. Hindi, ito yung kanina. Ayun, okay naman yung aray, okay naman yung minor niya. May ilaw nga pala to. Yan. Diba? So hindi na siya nag-hesitate kumpara nung unang diba? Ayun hindi na nag-hesitate. So titignan ko na lang is yung kung tama yung oil level. So patayin ko muna. Ayan, check na natin yung oil level niya. Naka-idle na to mga 10 minutes siguro. Maganda yung panahon malamig. Kaya palagay ko hindi uminit yung makina maigi. So yan, kung makikita nyo, medyo siya, papuno na. Pwede pa natin dagdagan. Yan, dadagdagan ko na lang to ng onti. Tapos okay na yung unit.
So basically, tapos na ang ating change oil video. Ayun, hanggang dito na lang ang ating change oil video ng TMX Alpha 125. So far, okay naman. Smooth ang ating pag-change oil. Hanggang sa muli at salamat sa panonood. Bye-bye!